Hi guys, magandang araw po pala sa inyo. Ngayon po ay papakilala ko po pala yung aking napakagandang nanay at syempre makikita nyo rin po mamaya yung aking tatay. So umaga pa lang ay nagpapainit na si Mrs. at makapagkape na nga tayo dahil si tatay ko ay kapag nandito po kami ng Sabado ay minsan namamasyal po siya dito sa amin para kumukuha po siya ng isda na pangulam po nila dyan po malapit sa kapitbahay po namin dahil yung kapitbahay din po namin dito po sa bahay po namin dito sa Barangay Awag, Anda, Pangasinan ay kapitbahay po namin yung aming bayaw. Kaya doon, meron din po silang business na hanap buhay din po sila na ang tawag dito, yung pasabing kung tawagin or skylab din. Yun ay nakakapanghuli siya ng isda. So minsan namamasyal si tatay kasama na din yung pagpasyal niya sa mga kapatid po namin dito at kumukuha po siya ng kanilang pangulam. At yun nga po nakita nyo kanina si Mrs. at busy-busy din po siya. Nagtutupi po siya ng mga damit dito. Yan po pala kung makikita po ninyo marami po tayong mga nakabitin dyan ng mga short doon po sa dulo. Kaya dyan po sa mga gilid-gilid dahil nagkulang na po yung sampayan po namin. Yan po kasi ay yung 1 week po namin na labahan dahil alam naman po natin sa mga nakasubaybay po sa mga vlog po natin. Doon po kami sa kabilang bahay namin sa Bulinaw which is Monday to Friday. Siyempre may mga pinagbihisa ng mga bata tapos kami rin ni Mrs. Tapos dito kami talaga naglalaba dito sa isang bahay po namin dahil medyo maganda po yung tubig at malakas. So yan nga guys, nire-ready na nga ni Mrs. yung mga kape, gatas. At syempre hindi mawawala yung bisita natin sa pagpunta natin dito sa isang bahay natin guys ay nandyan din makikita nyo mamaya yung aking pamangkin, nandyan din si Kukong. Minsan kasi talaga guys ay nagdadala kami dito ng mga pamangkin ko para meron din kalaro yung aking mga anak. So yan guys, papakita ko sa inyo at papakilala ko nga pala yung aking napakagwapong tatay syempre. Medyo matanda na si tatay pero malakas pa yan. Minsan pa nga nag-uuling pa yan guys pero syempre pinatigil ko na tapos sabi ko sa kanya medyo mag-relax-relax na lang siya. Pero yan guys, napakaganda rin yung mag-exercise talaga si tatay. Hindi rin kasi pwede talaga yung nakaupo na lang, nakahiga ganun, lalong-lalo na kapag tumatanda, sabi nga niya mismo, kung makikita nyo malakas pa yan dahil hindi talaga siya masyadong nakagaupo, ganun, nakahiga lang. Yan minsan gusto niya nawatwat kung tawagin dito sa Pangasinan, yung nawatwat guys, yung parang gusto niya maglakad-lakad, magbanat ng buto ganon, at least nakakapag-exercise siya lagi at lalo pa siyang lumalakas. At yan guys, ipapakilala ko pala yung isang pamangkin ko at syempre nakikita nyo siguro yan sa mga vlog po natin, sa mga palaro po natin kasi minsan sinasama ko yan at yun na nga, gising na nga rin yung isang pamangkin po natin. At kapag nandito nga kami sa isang bahay po namin, yung mga ibang pamangkin namin na kapitbahay, dyan na rin po sila nagkakape. Minsan tinatawag talaga namin para hindi naman kami boring. So yan guys, so nakikita nyo si tatay. Naghihintay-hintay na lamang yan para magkuha din ng isda dyan sa kapitbahay namin na which is nandyan din yung ate ko. Yan o, makikita nyo nasa likod banda ni tatay, yan yung bahay na mismo ng ate ko. At yun nga, talagang gigisingin na natin si Kukong dito dahil medyo tanghatanghali na si Kukong. Oh, makikita nyo guys, so ang sipag naman ni Kukong. Talagang inaano pa niya yung mga pinagigaan nila pero makikita nyo guys, so banking-banking. Yan, naman si Prince. Tapos si Lucas kanina guys, maaga talaga yon nagigising. At yun nga, pumunta na si Kukong sa labas, tapos mamimili na yan ng kanyang kape. Hindi ko alam kung doon sa bahay nila guys, nagkakape yan o nagtitinapay. Minsan kasi pag gising niya, minsan naglalaro na yan eh. Pero dito sa amin, hindi pwedeng laro. Gusto ko syempre maggata sila ganon. Tapos kakain sila bago sila maglaro para at least healthy pa rin sila. At yun nga, nung nakaisang araw pala or bago pagdating namin dito, talaga sila Lucas at saka si Prince, pinaglalaba ko na yan sila agad ng sapatos para pag uwi namin sa Bulinaw ay malinis na lahat yung mga daladala namin sapatos galing po doon. Dahil sa mga hindi nakakalam guys, talagang napakahirap po ng tubig doon na kung saan doon yung tindahan namin at isang bahay namin sa Bulinaw. Talagang mahirap po siyang palabasin yung tubig, tapos minsan kapag napalabas mo pa yung tubig talagang medyo malabo siya. At kapag nandito rin po ako, dinadala ko na lang yung mga chinilas ko. Yan guys, makikita nyo, ang tawag dyan is mga nanyang. Yan yung mga simpleng chinilas lang pero gustong gusto ko yan dahil presko siya sa paa. At yun nga, tinor na nga kayo ni Mrs. dito sa mga halamanan niya dahil talagang napakahilig po niya sa halaman. At syempre sa umaga, yan na rin talaga yung inaatupag po niya maliban po sa pag-prepare ng mga kape, ng mga kung ano-ano yung mga makakain namin. Pagkatapos noon ay yun na, magdidilig na yan para syempre fresh na fresh din yung mga halaman namin sa gilid. Yan din kasi guys yung isa sa mga nagpapaganda, nagpapaliwalas sa isang tahanan or bahay. Yung malinis tapos maraming halaman. At yun nga makikita nyo,
nagbabrush na talaga tayo diyan ng tsinelas natin dahil, napakaganda rin naman na tignan sa isang tao, sa isang bahay gano'n. Kung makikita natin yung malinis yung mga ginagamit natin diyan kasi yung parang nagsisimbolo na kung ano tayo. At, yung pandilig po namin imbis na gagamit tayo ng nawasa dahil, nagbabayad tayo doon, meron din kasing gripo dito sa kuya ko, which is ang tawag pala diyan, siyempre puso. 'Yan, yung poso na 'yan yung, diyan ako kumukuha ng mga tubig na pandilig-dilig namin, pang-washing sa sasakyan gano'n para at least hindi na tayo, magbabayad, hindi na madadagdagan yung bill natin. Pero kapag si misis ayaw ko naman siyang pabuhatin, diyan ko na siya pinapakuha sa may nawasa dahil malapit din diyan guys, yung gripo namin na kung saan, may nawasa tayo. At kapagka sinipag nga tayo, pagkatapos ko mag-washing minsan, nagbibitbit na rin ako ng mga balde na may laman ng tubig dahil, yun yung pandilig ni misis. Pagkatapos nga namin nagdilig ay dito na, yung kapitbahay namin si kuya, 'yan, kakain na kami dito. Minsan kasi sabay-sabay kasi kami kumakain dito guys dahil, yun nga, Sabado, Linggo lang naman kami dito kaya kapagka nagkayayaan kami ay sabay-sabay na rin kami para mas masaya kasi minsan kapag kami-kami lang, naku, parang ang konti lang nakakain natin. Pagkatapos nga namin kumain ay hinatid ko na nga dito si tatay sa kanilang tindahan na which is nandyan talaga yung tindahan ni nanay malapit po sa Fishport. Sa mga nakakaalam, ito po yung pantalan ng Barangay Awag, Anda, Pangasinan, yan po yung Fishport. Kaya malakas nga po yung tindahan ni nanay din dito dahil marami pong tao dito. At yan nga minsan guys, nakikita nyo si tatay, siya po yung nagbebenta dyan pero dahil medyo may katanda na siya, syempre mabagal na siyang magtinda or magbenta ng mga mini grocery nga dito ni nanay. So yan guys, makikita nyo rin si nanay ay nire-ready niya rin yung kanilang pangumagahan. Yan o, yan po yung nanay ko mismo guys, na kung saan siya po yung nagsakripisyo talaga sa lahat ng mga kung saan dati nung baby pa kami, nung bata kami hanggang sa lumaki, hanggang sa naging okay yung buhay namin ganun. Kaya nagpapasalamat talaga ako napakalaki na kung saan yung nanay ko at tatay ko ay yung mga nagsakripisyo dati. Yung hirap nila, siyempre susuklian natin yan ngayon na kung saan tayo naman yung malakas ngayon at tayo rin yung meron talaga. Kaya dapat wag natin sila pabayaan. So yan guys, maraming salamat po sa inyo. Bye-bye and God bless!